What if makakuha ka ng ginto na galing biringan? Masasagot kaya nito ang lahat ng problema mo? Naubos din ba ang pera niyo nung Pasko at New Year? At nabaon pa sa utang dahil sa sobrang paggastos? Ayos lang yan. Hindi ka nag-iisa. Marami naman tayong ganyan ng problema. Ubos biyaya nung Pasko. Bahala na si Batman for the next coming months. Gagawin naman natin ang lahat basta masaya ang pamilya. Iutang na lang. Sad to say, ganito ang typical na Pinoy. Pero alam mo ba na may nakita akong solusyon para dyan? Para magkapera uli kahit tapos na ang Pasko. Pero di ko alam kung tama ba ang desisyon ko dahil napuno na ng lagim at kababalaghan ang buhay ko pagkatapos kong gawin ito. Ako nga pala si Malu Bulabos, taga Imus, Cavite. Isang bank teller sa bangko. Halos 5 taon na rin ako sa trabahong ito. Nagsimula ang lahat noong January 9. Gaya nga ng sinabi ko, paun kami sa utang dahil nagpakasarap nung Pasko. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Sakto namang may customer akong dumating, si Lore Zabrilin. Suki ito ng bangko namin. Tuwing Biyernes, lagi itong nagde-deposit ng 150,000 pesos. Mabait naman siya, pero ayoko tong inaasikaso. Mabaho kasi. Sira-sira pa ang damit. Kung wala siyang pera, aakalain mong isa siyang pulubi. Maliman na ginajudge ko ang itsura niya. Pero ayoko lang talaga sa mabaho. Meron naman kaming ibang kliyente na ganyan din. Yung mga simpleng mayaman. Kadalasan, mga negosyante sa palengke. Hindi mo akalain, mga milyonaryo pala. Pero dito na ako nagkaroon ng bad idea. Baka pwede kong makupit ang pera ng mga ito. Kaya pagkatapos kong ma-deposit ang pera ni Lori, nag-break ako at sinundan ito. Pero dito na ako nagulat. Hindi pala siya isang negosyante na tulad ng iniisip ko. Talaga palang isa siyang pulubi. Nakatira sa kalye. Malapit lang sa bangko namin. Pero saan niya kinukuha ang pera na dinedeposit niya? Hold upper ba ito? O baka miyembro ng sindikato? Na-curious talaga ako kung saan niya kinukuha ang pera. Pagkabalik ko sa bangko, kinausap ko si Ma'am Joey, ang security guard namin. Close ko ito at tulad ko, baon din sa utang. Kinuntsaba ko siya at kunento ang tungkol sa pulubing si Lori. Curious din siya. Sabi ko naman, subukan niyang sundan ito lalo after work para malaman namin kung saan galing ang pera. Sinunod naman ni Mang Joey ang aking hiling. Kaya sa mga sumunod na araw, sinundan niya ang pulubing si Lori. Sabi ni Mang Joey, normal na pulubi naman si Lori. Namamalimos at kumakain ng pagkain sa basurahan. Natutulog sa kalye, nabuboard na siya kakabantay at nanood na lang sa cellphone niya. Marami na raw siyang natapos na series. Sabi ko kay Mang Joey, bantayan niya ito sa January 13. Every Friday kasi nagde-deposit si Lori. Yak, makikita niya kung saan nanggagaling ang pera. Nag-day off si Mang Joey noong January 13 para masundan ng mabuti si Lori. Madaling araw pa lang, nagmanman na ito. 3:00 ng umaga daw bumangon na si Lori at iniwan ang karton niyang higaan sa kalye. Naglakad ito papunta sa isang bakanteng lote. Sa likod daw ng lote, maraming puno. Pumasok daw ito doon. Sa isang maliit na box na nakatago sa mga naglalakihang puno at mga damo, kumuha daw ito ng isang gold bar. Nagulat si Mang Joey dahil napakaraming gold bars daw sa loob ng box pero isa lang ang kinuha ni Lori. Tinago daw ni Lori ang gold bar sa isang tuwalya at ipinasok sa loob ng damit niya. Natulog daw ito ulit at nagising ng 7:00 ng umaga. Kumain daw ito ng mga tira sa basurahan at pagsapit ng 8:00, pumunta sa pawn shop. At dito na sinangla ang gold bar kapalit ang 150,000 pesos. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa bangko at dineposit na sa amin. Nagulat ako at hindi makapaniwala sa kwento ni Mang Joey sa akin. Agad naming pinuntahan ang box na sinasabi niya sa may mga puno. Pero wala kaming nakita. Sabi ko kay Mang Joey, hindi ba namalikmata lang siya? Bakit hindi namin makita ang sinasabi niya? Sabi ko na lang sa kanya, ganito na lang. Tutukan natin ng baril si Lori sa susunod na Biyernes. Magbaskara lang tayo para makuha natin ang mga ginto.
Hindi sumang-ayon si Mang Joey sa hold up na binabalak ko. Sabi ko naman, di ba baon ka rin sa utang? Tsaka, anong masama na nakawan ng pulubi? Tsaka ko, galing din sa nakaw yun. Dito na napaisip si Mang Joey at kalaunan ay pumayag din. Sa wakas, mababayaran ko na rin ang mga utang ko. At siguro, yayaman din kami. Ilang gold bars kaya ang laman ng box ni Lori? Pagpatak ng January 20, sakto 3:00 ng umaga. Nagising nga si Lori. Sinundan namin ang pulubi hanggang makarating kami sa pinagtataguan niya ng box. Dito na nagdeklara ng hold up si Mang Joey. Kinuha ko naman ng box. Hindi ako makapaniwala. Nasa 10 gold bars ang laman nito. Patakas na sana kami pero biglang nagsalita si Lori sa amin. Wala siyang takot sa baril ni Mang Joey. Sabi nito, hindi niyo po ba alam kung kanino ang gintong yan? Baka magsisi kayo. Nagalit si Mang Joey at hinampas ng baril si Lori hanggang tumumba ito. Tumakbo na kami. Pero pagkalabas namin sa bakanting lote, biglang may isang matangkad na babaeng nagpakita. Kapansin-pansin na ang tenga nito ay patulis. Isa ba itong engkanto? At ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na matandaan. Nagising na lang ako sa ospital ng Imus at kasama ko si Mang Joey na nasa kabilang hospital bed. At sa kabilang tabi ko naman ay may nakatayong babae. Nagulat ako dahil si Lori pala ito at nagpabantay sa akin. Kinausap ako nito. Sabi nito sa akin, pasalamat kayo at binuhay kayo ng birador ng biringan. Pero next time na gawin niyo pa uli ito o ipagkalatang tungkol sa ginto, tutuluyan na talaga kayo. Dito ko na naramdaman ang sakit ng katawan ko. Binugbog pala ako. Gusto nang umalis ni Lori pero sabi ko, bakit niya dinedeposit ang pera? Kung mga pera ito ng mga taga-biringan. Ang tatay niya daw kasi sa summer ay mamamatay na sana sa cancer. Pero kinuha daw ito ng mga engkanto ng biringan upang itira doon at ngayon ay masaya na daw itong nabubuhay sa biringan na walang sakit. Bilang kapalit, gagawin niya lahat ng utos ng mga taga-biringan. Tanong ko naman, bakit nila ginagawang pera ang ginto? At bakit sa bangko? Sagot naman ng pulubi sa akin, di ba ang gamit ng tao ay pera, hindi ginto? Tanong ko ulit, pero para saan nila ito ginagamit? Anong binibili ng mga engkanto? Hindi na ako nito sinagot at nagbigay na lang ng babala sa akin. Ma'am Malu, basta wag niyo na pong uulitin. Ako nga pulubi pero hindi ko pinagtangkaang nakawan ang mga taga-biringan. Kinilibutan ako sa sinabi niya at hindi ko na tinuloy ang masamang balak ko. Kaya kayo, kung may makita kayong pulubi na maraming pera o may hawak na ginto, matakot kayo.